Hey guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kakismosang Kim Pao, wala na pong iba. Ang lokaret na si Gandara SRU upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kinchu and Paolo Avellino. And para po sa gabing ito ang tatalakayin natin at pag-uusapan ay mayroon pong kinalaman dito sa pagdedma at pag-itsapwera ni Paolo kay Janine sa kanila pong pagtatagpo. Pero bago po ang lahat ng iyan, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo natin subscribe button at notification bell na nariyan po sa baba upang kayo maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kinchu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And unahin natin pag-usapan ang katanungan dito ng isa nating taga-subaybay hinggil sa nagdaan pong pagtatapat ng apat. Janine, Eco, Kim, and Paolo. So sabi dito ni Dina La Forteza, Miss Gandara, totoo bang lumapit si Paolo kay Janine at bineso habang hindi nakatingin si Kim? Ibig sabihin yan, kaya niyang saktan si Kim at Kim Pao fans. Kaya lumalabas issue, wala talagang relasyon ng Kim Pao at talagang mahal daw si Janine. Ano talaga totoo kay Paolo? Alam nyo, hindi natin masasagot yan dahil bitin ang video. Kung makikita nyo po doon, pinakita lang na si Eco lang po ang beneso, ay hindi beneso. Ano yun yakap. Bro code kumbaga ni Paolo Avellino. Si Eco, tanging si Eco lang at malayo si Jay. Kumaway lang siya kay Pao na nag-hello, ganun. Pero si Eco po yung inano po ni Paolo. Bitin yung video doon so hindi natin masasagot ang katanungan. Ayoko namang gumawa-gawa ng kwento para mapanatag lamang po kayo. Pero based sa video, malayo si Janine so parang wala pong plano na lumapit, and si Paolo Avellino mukhang wala rin namang planong lumapit sa kanya. Ganon. Siyempre nandun si Kimi, hindi ba? And kung iyon ang pagbabasehan natin, tsapwera si Janine po kay Paolo. Kasi 'di ba? Ang layo hindi po nilapitan ni Pao si Janine. Okay? Si Eco, tanging si Eco lang. Kasi okay naman po si Eco at saka si Pao, pati po si Kim at si Eco. Nagkukulitan pa yan sa Showtime, sa ASAP, ganyan. Pero si Janine talagang malayo po sa dalawa, kay Paolo and Kim. So I don't think na nilapitan po ni Paolo rin or ni Janine yung dalawa and ni Paolo si Janine. Kasi kung matatandaan nyo, may awarding before. May awarding nung dati na magkasama dapat po si Janine and si Paolo. I mean, parehas silang tatanggap ng award pero si Paolo hindi po umattend. 'Di ba? Tanging virtual lang, tanging video greetings lang ang plinay po kay Paolo Avellino. So, bokya doon si Janine, wala po si Paolo, hindi umattend. Kahit hindi naman busy si Paolo Avellino. Ayan, hindi po siya umattend. So, kung yun, ganun pa rin po ang ating susundan, mukhang walang pagbeso kay Janine si Paolo Avellino. Sabi naman dito, haha, kaloka. Nag-hi, hindi pinansin ni Pao dahil nagbeso si Eco. Econin Pao, hehe, mula po kay Ma'am Evelyn Del Rosario. So, yun nga po ang kita, tanging si Pao and Eco lamang po yung binati po yung isa't malayo po si Jay doon. Yun nga lang yung pag-hi na yun ni Janine, nakatalikod po si Kim, nakatalikod din si Eco. So, walang kamali-mali yung dalawa. Meron po siyang pag-hi na binibig din ngayon ng mga fans, 'di ba? So, ayun, hindi daw po pinansin, etsapwera si Janine kay Paolo. Sabi naman dito ni Norma Cole, bakit si Janine?
May echo na naglalanti pa ng iba. Mahirap spelling itong ugali na Janine. Ito ba talagang edukada? Saan ang pag-iisip sa babaeng ito? Nakakainis, no? Tumigil ka, Janine. Mahiya ka naman sa sarili mo. Hanggang saan hahantong ang inggit mo kay Kim at Paolo. So, ito yung sinasabi natin na binibig deal ng Kim Pao fans, yung pag hi and hello ni Janine kay Paolo. Pero makikita naman po natin na parang wala naman pong balik si Pao, 'di ba? Sa hi hello na 'yon. Malayo naman si Janine. Parang wala naman pong masama doon. Yun lang talagang hindi mo maalis sa mga fans na parang they don't want na magkaroon pa ng involvement anymore si Paolo kay Janine and all. Nagka-issue na rin and yung mga kasi ang diferensya, yung mga fans, hindi naman mismong si Janine, mukhang nakamove on naman na yung tao at may echo na. Yung mga fans kasi, yung punin fans, ginagamit pa yung pagkakataon na yun, hi and hello, ganyan, para targetan si Kim, ang Kim Pao fans, ganyan. Kaya naiinis tuloy yung mga Kim Pao fans na kesyo ganto ganyan. Nabubuhay sila, nililink pa rin si Pao and si Janine at ginagawa ng kwento. So, sino ba naman nga hindi maiinis doon? 'Di ba? May mga tirada pa nga po sa mga Kim Pao fans at kay Kim Chiu. Ayun nga daw sa totoo daw po niyan magkalayo naman parate si Kim at saka si Paolo. Kapag may camera lang daw lagi magkadikit yung dalawa. Pero yung totoo, may kanya-kanya naman daw sila doon sa party. Kagaya nito, malayo daw si Paolo kay Kim. Si Kim kasi nakatalikod dito. Pero in fairness, 'di ba? Ang Kim Pao, they give space sa isa't isa. Mga ganitong occasion, sinahayaan nilang makipagsalamuha sa kahit na sino, hindi sila yung laging dikit sa isa't isa, yung kanilang mga balat, 'di ba? Na parang walang kalayaan. So, ganun siguro din si Kimi, ka-trust, katiwala sa loyalty ni Paolo Avellino. So, ayan, kaya libre siya kung gusto niyang lumapit kay Janine or what. Siguro malaki ang tiwala talaga ni Kimi na sa loyalty ni Paolo. Naniniwala siyang loyal ito. Kaya kahit hindi niya pakabantayan, ba't hindi pakabakuran? Although, ayan, gustong-gusto ng mga fans ang bakod serye ng Kim Pao at selosan serye, pero matured naman na po ang Kim Pao. Nakakatawa na kahit hindi yung pagsiselos kasi minsan nilalagay, kumbaga hindi ginagawang katoksikan na pag-uugali ng Kim Pao. Dumarating sila sa point na yon, pero inilulugar, kumbaga nga. So malaya pa rin sila na gawin ang mga bagay-bagay na gusto nilang gawin, na kumbaga nasa konsensya mo na yon kung may gagawin kang hindi maganda, 'di ba, na ikagagalit ng partner mo. So ayun naman ang nakikita natin sa kanila na wala silang ginagawa na kahit ano pa man ay kagagalit ng isa't isa. Samantala, dumako naman tayo dito kay Ma'am Maria Otmay na komenta. Shoutout po sa inyo. Sabi niya, nako, hindi papayag ang mga Kim Pao fans yang pagsamahin yang apat na yan at lalong hindi papayag si Paolo na makasama sa project si Janine. Ganon din si Kim Chiu. Yung Econine hindi naman masyadong kasikatan na at gusto nilang pasikatin at isasama sa Kim Pao. Para sa akin, hindi ako papayag na magsama ang Kim Pao at Econine. Bigyan muna nila ng sariling project ang Econine. At kung mag-box office sila sa project nila o kaya mag-high rating ang teleserye nila, saka pwede na silang isasama sa Kim Pao. Pero sa ngayon, hindi pa sila po pwedeng pagsamahin kasi angat ang Kim Pao kaysa Econine. Ayan ang komento ni Maria Otman. Kasi kung makikipag-collaborate, ang ibig siguro niyan sabihin, yung kapantay ng Kim Pao. Like may nagawa ng movie na kumita ng 100 million and may mataas na ratings. Pero parang never pa naman atang nagsama na silang dalawang bida. Sa palabas nila na Dirty Linen. Lavender ata yun. Lavender Fields ba yun?
Sariling project ba yon ng Econin? Kung wala pa, kung hindi, at wala pang nagagawang series ang Econin, maganda nga siguro talaga. Gawan muna nila bago po i-partner sa Kim Pao. Sabi naman dito ni Dina La Fortesa, parang hindi magiging maganda ang isang project na magkakasama ang Kim Pao at Econin. Mahirap suportahan ng project na magkasama sila dahil makiging hindi natural ang galawan. May ilangan. So ayan, saang parte? Kaninong parte ang mananaig ang pagkailang? So they are professionals, pero sure, meron at meron yan. Sa sa ASAP ang awkward, 'di ba? Pag pinapakita, even though si Kim todo entertain para walang maupi, pero may awkwardness Ramdam din ng mga fans, para mga fans pa nga kakaroon ng, parang fans pa nga pong ilang na ilang for them. So ayun, try lang. Try lang din, pero siguro, ewan ko, pag-aralan nila ng mabuti. Muna yan kung papatok. Pero kung both kung both fans ang tatanungin, vote fandom ng dalawa, mukhang hindi yan papatok. So yun lang naman po ang ating update muna. Kasi yun ang yun ang pinakang kumbaga ay mas kikita sila. Kasi mga fans talaga ang siyang gagastos ng bongga pa nagkataon pag may mga projects, 'di ba? Sila ang pangunahing sumusuporta. So, kung fans na pangunahing sumusuporta ang tatanungin at titingnan nila, hindi ba ganda na pagsamahin? So, yun lang po ang ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinigan. Kita-kits po tayong muli sa mga susunod pa nating chikas patungkol sa Kim Pao. Maraming salamat. Kita-kits sa next update.